Magandang umaga mga kababayan. Live po tayo ngayon sa Mellow 947 DFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas at eto na po, dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo. Ano ba ang nakasulat sa ating memo ngayong umaga? Ayon, pansamantalang tumigil ang operasyon ng ilang eskwelahan at negosyo dahil sa malawakang protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ano nga ba ang naging hakbang ng MMDA at paano nito ikinonsidera ang karapatan ng mga nagrarally pati na ang mga biyahero? Nako. Ano sa palagay mo kung ikaw yung MMDA? O kaya ikaw yung LGU, ano ba ang sakop ng ano? Ng permit? Hindi, ano ang sakop na LGU niyang EDSA? Dahil Quezon kasakop nila City. kung yes, tapos meron ding Pasig. May Alam ko, Pasig. may Makati. Aha. Oo. Pero hindi naman Mandaluyong. umabot doon, ano? Hindi na. Dito QC lang tayo lang. sa White Oo. Plains hanggang Cubao yata. Oo. So, Quezon City, dapat ang kausapin natin si Mayor Joy Belmonte. Kasi nilinaw sa atin yan na hindi naman sa Malacanang kukuha ng permit. O hindi rin sa MMDA kukuha ng permit. So, sa LGU dapat kumukuha ng permit. Yes. Ano ngayon ang reaksyon ni Mayor Joy Belmonte dyan na nagdire-diretso yung mga ralista na sorpresa na biglang nagtipon-tipon. 15,000 ang sinasabing na italang bilang kagabi. Tapos ang target pa nila ngayon, 100,000 Today? na mga miyembro. Oo. Saan sila pupwesto yung 100,000? Tapos ang permit lang binigay sa kanila ay dito lang sa White Plains Avenue at hanggang Temple Drive. So walang banggit ng EDSA. Pero still pinagbigyan sila na i-occupy yung parts of the northbound lane ng EDSA. No, did they had a permit? Kahapon wala, pero Kahapon ngayon wala. meron na. Oo. So today, malalaman pa lang natin kung nasaan na ba sila ngayon? Ayan. Kanina sa mga report ng correspondents natin na nagbabantay dyan, medyo lumuwag na ang daloy ng traffic. Merong 2 lanes na binigay sa mga motorista bukod pa dun sa kasama na yung bus lane na pinayagan yung mga motorists na gamitin yon. So, Yes, so wala lumuwag-luwag talaga na. sa EDSA. Nakita naman natin, may barikada para hindi sila sumapaw o Pero umapaw. may part pa rin na ganon? binigay na sa kanila Saan sa doon? northbound lane. Northbound lane. Okay, so dahil yan sa napilitan lang o dahil ba yan sa talagang pinagbigyan sila? So ito ngayon ang tanong dyan, gano'n na ba yun ngayon? Na kung sinong grupo ang gustong talagang doon lang sila, pupunta sila doon na walang permit, pwede na ba yun? O depende sa grupo na magsasagawa ng rally, di ba? Parang gano'n na nga yun Oo. na nangyayari. Pero sa mata ng batas, hindi gano'n yun. Hindi ba? Balita natin ng MMDA, nag-ticket na rin doon sa mga illegal na nakapark along EDSA, tapos inurong na nila yung mga bus para makadaan din yung ilang mga sasakyan. Ano ang ginawa nila? Picket? Tinikitan. Tinikitan. Oo. Tinikitan. Okay. Siguro sabi nila, sige, tikitan mo ako. 1,000 ticket, pahingi. Tapos totoo pa. Totoo pa yung mga sasakyan na naka-illegally park. Ayun, tama. Okay, so, hindi po natin minamaliit ang mensahe ng anti-corruption ng INC. Siyempre, may respeto naman tayo sa mensahe nilang gustong iparating sa gobyerno o sa mga kinaukulan at mapaalala sa taong bayan yung mga dapat po natin hindi nakakalimutan. Like the flood control projects, like yung mga iba pang mga personalidad na tila hindi tinitingnan, hindi iniimbestigahan. At nauna talaga, totoo naman nauna naman talaga lahat ng mga anti-administration.
ng mga personalidad. Oo. Hindi ba? Dapat mag-sample sila ng mga 2-3 nakakampi ng administrasyon para hindi naman masyadong halata. Wala sa deal yun. Oo. Yung deal, pagkatapos ng impeachment. Pagkatapos ng impeachment, Oo. yung pwedeng kasuhan. Oo, Hindi sila ganun pwedeng yun. mag-sample ng mga 2-3 na pwede namang pakawalan later on. Eh yun na nga, kasi hindi rin naman nila masasabing kakampi ng administrasyon si Bong Revilla or si Jinggoy Estrada, hindi ba? Or ang mga Diskaya o ang mga ibang mga kontraktor. Oo. Ito na nga lang, ang kakampi nila ay si Manuel Bonoan. Di ba? Yes. Na dating DPWH. DPWH Oo. secretary na ngayon ay sinusulong na maging state witness. Oh, Sa kaso na to. Kaya talagang aabangan no, after this rally, may magbabago kaya sa plano ng ombudsman na ituloy yung reklamong plunder laban kay Senator Dante Marcoleta. So tingnan natin kung anong mga magbabago. alam mo yan ang tinanong sa akin kagabi na sa palagay mo ba aatras si Boying Remulla? Ako naman sabi ko, parang wala sa mukha niya yung umaatras. 'Di ba? Lalo na nagpahayag na. Nagpahayag na ng tindig niya laban dito kay Ginoong Marcoleta. Kahapon, yung kanyang tagapagsalita, inulit-ulit na ang ebidensya ay nanggaling mismo sa bibig, hindi ba, ni Senador Marcoleta. At noong tinanong ko rin yung aking kausap, yung aking Tweety Bird, na ang sabi ni Ginoong Salpanelo, baka hindi naman daw plunder yan kasi hindi naman daw pera ng taong bayan. Pero pag binasa mo daw ang batas, it does fall under plunder. Sabi naman ni Attorney Jess Falsis, nakausap natin, guest natin kagabi sa On Point, hindi daw kailangan na public funds, kahit private funds ay kasama sa ilalim ng plunder law, gaya daw ng nangyari sa kaso ni Erap at Jinggoy. Nung tobacco excise tax, may mga weteng kickbacks na private money ang kickback ng weteng, pero Correct. nahabla sila sa plunder. Ayun ang sagot sa tanong. So ito ay plunder pa rin. So titingnan natin, will he blink? Parang hindi ko yata masyadong hindi ko yata masyadong maisip sa bagay. Meron na silang mga nasabing nahuli na namin, biglang hindi pa pala. Or may makukulong na, hindi pa pala. So ito, hindi natin alam. Meantime, nagpatupad na ng dagdag sa arawang sahod ang pamahalaan. Mula 695 pesos ay aakyat na ang minimum wage sa 780 pesos per day. Monday to Friday yan, ano? Okay? Insulto naman ito kung ituring ng mga manggagawa at sabi nila, malayo ito sa livable standards. Ay, nagreklamo pa sila, Pero kasi talaga namang ang mahal na ng bilihin eh. Pero ano ba ito? Surprise ba ito? O ipinangako ba ito ng gobyerno, ng administrasyon? Parang biglang anunsyo to ng bagong Dole Secretary Yes. Francis Tolentino. Oo. O Pero hindi- matagal na nilang hinihingi yan ng mga manggagawa. Matagal nang hinihingi. Mas malaki pa nga ang dapat nilang inaasahan. Oo, pero kasi Kung nagrereklamo sila, Willard, nagrereklamo din ang mga negosyante. Oo. Lalo na yung Meron mga din. small and medium-scale industries at yung mga tulad ko. Alam mo ba, may chat group pala ang aking staff Na hindi ka kasama. na hindi ako kasama. At doon, may nag-anunsyo, yung accountant ko, Oo. inanunsyo niya sa lahat na mga bro, mga sis, kailangan na nating lahat ng mga bababa pa sa minimum wage, kailangan nang dagdagan. Sabi ko, ano ka, union leader? Magrarally sila. Okay ba kayo? Ano gusto niyo ng placard? Hindi ba? Oo. I-dissolve nyo yan, yung chat group na yan. Publicly may banta na. Para mo nalaman, may nag-screenshot. Eh di tapos syempre, may yung intel. yung loyalist ko doon, ma'am, inanunsyo na po sa chat group na kailangan. So, ito po ang computation. Sabi ko, alam mo, una, hindi siya union leader. At pagkatapos, huwag niyo akong pinangungunahan. Hindi ba? Kasi gagawin ko naman talaga yon. Tsaka malamang higit-higit pa sa minimum wage yung pasweldo mo, di ba? Grabe ka, huwag ka magsalita ng ganyan. Ikaw yung pang-aabono ko. Mag-a-apply sana Willard, ako. Rarakit excuse ako. me, Hindi daw kasama ang mga kasambahay. Pero, yung mga staff yan, Yeah. kasama, syempre kailangan nasa minimum wage man lang. At
pasosobrahan ko pa kayo ng konti. Huwag nyo lang ako pangunahan. You've been Di ba? warned. But, Oo. you know, mine is a small staff, no? Because I run a shelter for dogs. Meron akong maliit na kumpanya. Pero doon sa mga medium-scale industries, like, well, small, bigger than mine, but small and medium-scale industries, malaking bagay yun, ha? Kasi magkano lumalabas yun kada buwan? Times 21 daw eh. 21 days, no? 21 Oo. days. 780 Oo. times 21 days. Ang ibig sabihin, mga more than 17,000 per month. O, Naku, ayun na. dagdag pa sa operating cost, di ba? Hindi naman kasi sumiglang negosyo din eh. Correct. May mga nagsasara pa nga, restaurants, coffee shops, and even mga non-food establishments. Tapos, yun nga, dagdag cost ito. Tapos Dagdag may cost. renta At saka- pa. may Renta. tax, oo. At saka, ang taas pa rin ng gasolina at diesel. Ewan ko, tataas pa rin ba yun? Nakalimutan na rin natin yung pag-monitor ng gasolina at diesel. Ano? So, it Akyat comes... baba. Oo, akyat baba. Akyat baba. Pero this comes at a medyo volatile time. 'Di ba? Medyo sa negosyo, sana naman, makaugaga sila kahit paano. Tsaka depende yan kung gaano karami ang empleyado mo. Paano kung 100 ang empleyado mo? Oo. Malaking bagay, ano? Sa mga factories, Sa halimbawa. mga factories. Oo. Okay, so lahat yan bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo. Isa sa mga naging usapin kasabay ng malaking rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ay ang umano'y kawalan ng permit at koordinasyon sa MMDA. Di ba, Willard? At bukod pa doon sa matinding epekto nito sa traffic, ilang eskwelahan at negosyo ang napilitang magsara. Ayon sa grupong nagrarally, layunin nilang ipakita ang kanilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta matapos lumabas ang balita na sasampahan siya ng plunder complaint sa Office of the Ombudsman. I think it goes bigger than that. Na hindi lang naman basta kay Senador Rodante Marcoleta, kung hindi kung ano yung sinisimbolo nun. Kasi pinaliwanag yan ni Ka Edwil kahapon ng Iglesia na ito ay dahil sa sinisimbolo nito ang pagdidiin sa lahat ng mga kumukontra sa administrasyon at lahat ng mga nagsusulong ng investigasyon. Habang yung ibang malinaw na ang mga ebidensya ay nananatiling malaya, hindi kinakasuhan, hindi tinatawag ang pangalan, kahit na malinaw kasi kakampi sila ng administrasyon. Kaya ang ginamit pa nilang phrase ay selective justice, ano? Yes, Dahil oo. iilan lang yung mga nahahabla. Bakit Correct. yung mga gaya ng nabanggit mo, yung ibang may malalakas namang ebidensya, hindi naman nasasampahan ng kaso hanggang ngayon. Actually, tayo rin nag-iisip. Di ba? Nagtataka rin po kami. Kaya lang, paano yun kung lahat tayo pupunta ng EDSA kung kailan lang natin gusto? Okay, ano nga ba ang naging hakbang ng MMDA at paano nito binalanse ang karapatan ng mga nagrarally on one hand at ang kapakanan naman ng mga motorista at commuters on the other? Makakausap po natin ngayon si MMDA General Manager Nicolas Torre III. GM, magandang araw po at salamat sa inyong oras. Good morning, ma'am. Good morning, Sir Willard, Ma'am Corina. At Opo. good morning sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Good morning. Nabanggit po ninyo unang-una, bakit ninyo sinabi na no permit, no coordination ang naging sitwasyon sa INC rally? Ano po ba yung normal na proseso bago magkaroon ng ganitong kalaking pagtitipon na papayagan ng gobyerno? Ang mga pagtitipon kasing ganyan ay covered ng BP 880. May batas tayo dyan na nagre-require na ang mga ganyang mga assemblies ay kailangan may prior coordination at may permit na hihilingin sa local government unit na nakakasakop ng lugar kung saan ina-expect ang pagtitipon. Kayo rin po ba nagulat? Sa personal, may mga information kasi tayo na nakikita at may mga indicators tayong nakita agad madaling araw pa lang. Kaya isinound natin ang alarm. Kaya tayo nakapag-mobilize sa MMDA Ayun. ng ating mga
tauhan. But are you authorized to arrest kung sakaling meron pong pagtitipon at pagkatapos po ay walang permit? Law enforcement po kasi talaga, ito naman kasi ang response ay whole of government approach. Hindi lang naman MMDA ang nandyan sa kalsada at hindi naman MMDA ang gobyerno. Meron tayo iba pang mga nakatoka at may mga agencies talaga na naatasan ng iba-ibang mga trabaho at ang pag-aaresto ay nasa law enforcement po yan. Kaya kino-coordinate natin sa law enforcement kung ano man ang mga sa tingin natin ay mga paglabag na pwedeng magkaroon ng intervention including ng arrest. So, GM Nick, ano na ho ang ginawa ng MMDA kahapon at ngayon para mabalanse itong karapatan at yung kapakanan naman ng mga motorista at commuters? Ang MMDA naman kasi is always talagang nirerespeto natin ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang mga saloobin. Pero syempre, binabalanse rin natin ang karapatan ng iba pang mga mamamayan at especially yung mga gumagamit ng ating mga lansangan na magkaroon naman ng unimpeded access at unhampered mobility para naman magawa nila ang mga dapat nilang gawin. Nasa kanilang mga interest naman sa kanilang buhay. Tama nga ba, GM, na may mga natikitan ho at may mga mahuhuli gamit ang NCAP ng MMDA? Kahapon po, yun po ang ating ginawa. May mga tinikitan tayo, may mga tinaw, at may mga na-NCAP tayo. Nirecord naman natin lahat ng yan. Uy, ipaliwanag nyo yung NCAP. Non-contact apprehension policy Ayun. na ipinatutupad sa EDSA. Paano yun? Apprehended pero no contact? How do you do that? Dahil namomonitor sa camera, ano po, GM? Ongoing naman yan, Ma'am Corina. Siguro hindi nyo na papansin ng NCAP kasi hindi naman kayo napapadalahan ng notice of violation kasi hindi kayo naka-seatbelt, hindi kayo nagsiselfone sa... Yes, I'm very habang compliant nagmamaneho, with the law. Hindi kayo gumagamit ng busway. Kasi yan ang mga pinaka-common at saka hindi kayo lumalabas pag color coding. Pero yan ang pinaka-common kasi ng mga violations ng ating no-contact apprehension policy. Diyan sa ating mga lansangan, may makikita kayo dyan ng mga cameras na may mga flash na kumikislap-kislap. Yan po, mga AI camera ho yan, kumukuha ng pictures pag may ma-detect ang AI na violation. Gaya nga ng hindi ka naka-seatbelt, nagsiselfone ka, naka-color coding ka, nababasa ng computer ang iyong plate number na bawal sa araw na yan, mag-trigger yan. At pagkatapos dumaan ka sa busway, may swerving ka, mga ganon. And then after a few weeks, makakatanggap ka ng notice of violation. Meron namang meron namang paraan para ma-check yan sa ating myhulika.ph. Okay. myhulika.mmda.ph. Opo. Siguro madali yung no contact if they're inside a vehicle, no? In this case, mga katawan lang talaga nila ang bumalandra doon. Paano po yun? Ang dami nila. Paano po itong, how do you intend to handle like a mass protest like that? Na lahat po sila in violation. Yan naman po ay aside from being a traffic violation, more than being a traffic violation, it is a situation na may batas na kumu-cover, which is particularly nga yung BP 880. So it will be a law enforcement concern already, kaya kino-coordinate and closely sa ating mga police authorities. Okay. So, mayroon po bang naging, sa inyong monitoring, ano po ang pinakamalaking epekto ng rally sa EDSA at sa mga alternatibong ruta? Nagkaroon po tayo ng pagbigat ng trapiko kahapon at talagang hindi lang pagbigat, kundi nagsarado talaga ang trapiko natin at yung EDSA ay umabot ng mga 4-5 oras na may mga na-stranded doon. Kaya sa ngayon, ginagawa natin ang paraan na huwag sana mangyari uli yun. Kaya may inopen tayo na 3 lanes sa northbound. So, sino po ang nag-issue ng permit today? Local government? Opo. Ang issue naman, ang permit naman kasi ay ini-issue ng local government. And in this case, Quezon City, dahil yan ang nakakasakop ng People Power Monument. Okay, so ano po yun? Ano po yung pagkakaalam ninyo? Binigyan po sila ng permit kahit hindi sila nag-a-apply? Because I think... yes. Nag-apply naman po. So nag-usap-usap kahapon, nag-apply, emergency application, and then binigyan sila ng permit na hanggang from 8 to 8 po ang coverage nun. Okay. So meron naman palang application. Yung nag-apply po sila. Pero kahapon lang po sila nag-apply.
Opo, nagkaroon ng dialogue at nagkaroon ng mga pirmahan, may mga tuloy andyan sa social media ang copy nung Oo. pinag-usapan at ang dokumento. Lumabas na po sa social media, nirelease naman nila sa social media yun. Opo. So, GM Nick, dun sa permit na binigay ay nakalagay ay sa hakop lang ng permit ay yung White Plains hanggang Temple Drive at walang banggit doon sa northbound lane ng EDSA. Paano po yun? Pagbibigyan na lang ho ba yung grupo na i-occupy yung certain lanes or certain parts ng EDSA? So, sa permit talaga, ang maliwanag is walang tao dapat sa EDSA. At wala po dapat parking na magpapark ng mga sasakyan sa EDSA. Yun po ang usapan doon. At we are hoping also na siyempre, yan ay usapan at nagkapirmahan, abogado ng Iglesia ni Cristo ang pumirma doon. At may mga nag-represent sa kanila na mga part ng sanggunian. Kaya we are hoping na sila ay, they will keep up their end of the bargain, end of the expected actions from their end based doon sa kasunduan na yun. O kasi doon ho kasi sa live na kuha natin, Corina, GM Nick, sa EDSA, merong isang bus doon, nakasapaw pa yung uso ng isang bus sa isang lane ng EDSA. Ano ang gagawin ng MMDA dito, sir? Yun nga ang isang pinag-uusapan ngayon. Nene-negotiate. Tinitingnan ko nga rito sa ating monitor at hanggang ngayon ay nagdumadami ang tao doon sa harap at may pulis binibigyan natin sa PNP kasi ang negotiations na yan eh. Tinitingnan natin sa ground commander. Hindi pa natin na-identify kung sino ang kanilang kausap dyan na sa side naman ng Iglesia ni Cristo. Pero sa PNP, meron na tayong pinadala dyan na commander. At, bakit parang sinadya? Parang sinadya, ano? Para kasi may barikada na eh. Ano yun, tinanggal nila yung barikada at pinilit nilang inguso yung bus. Ang laking Kahapon bagay. yan, dalawang lane kasi ang open lang diyan sa barikada. Ngayong araw na to, inopen natin ng 3 lane ang barikada, inusog natin, kaya lumabas ang uso ngayon. Kahapon pa pinapakiusap yan na tanggalin yung bus na yan kasi talaga namang hindi siya dapat nandyan eh. At ang laking bagay niyan eh. Oo, isang lane, yung isang bagay na ganyan. Parang parang road accident, di ba? Isang kotse lang ang matenga sa isang lane. Damay na. Damay na, ang laki na ng traffic na mangyayari. Lalo may mga tao pa. Oo. So may plano po ba ang MMDA na makipagpulong po sa mga organizers ng malalaking religious at civic groups para maiwasan po yung ganitong sitwasyon sa susunod? Alam niyo po, nung Sunday naman, may gumawa rin naman ng paggalaw na katulad yan, pero hindi naman nagkaroon umabot sa ganitong massive disruption at pagkaabala ng publiko. Kaya sa atin naman, sana yung lahat ng mga may hinaing sa gobyerno, may paraan po ng paglalabas ng inyong mga hinaing at may batas po na nagko-cover yan. Sana isundin na lang natin. Ayun, okay. So, yung inyo pong mensahe sa lahat po ng mga magsasagawa ng malalaking pagtitipon sa Metro Manila? Sa atin sana, sa ating mga kababayan, Pilipino tayo lahat. Lahat tayo ay under sa isang konstitusyon lamang. At alam natin na may pagkakaiba-iba tayo. The Philippines is composed of 7,100 islands with more than 100 languages and ethnicities. Pero hindi dapat na maging basihan yan para tayo ay magkawatak-watak. Bagkus, dapat ang pagkakaiba na yan, diyan natin hugutin ang lakas ng ating pagkakaisa. Sapagkat kahit na magkakaiba-iba tayo, bawat isa ay pwede makapag-contribute doon sa kanyang uniqueness na yon para sa national good, sa common good ng sambayan ng Pilipino. Kaya sana ngayon, gawin lang na within the bounds of the law ang lahat ng pagpapahayag ng mga saloobin natin para ang palagi nating tandaan ang national interest at ang kabutihan para sa mas nakararaming Pilipino. Okay, sir, dyan lamang po kayo ha, kasi meron po tayong mga phoned-in questions para po sa inyo. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang memo. Dahil sa insidente ng karahasan sa isang paaralan sa Tacloban City, Leyte, usap-usapan ngayon ang pananagutan sa pagkakaroon ng baril. Alinsunod sa batas, maaaring managot
kung ang baril ay sadyang ipinagamit sa iba o kung naging pabaya ito sa pag-iingat dahil para magamit sa maling paraan. Ilan ang nangangatwiran po sa issue, ano? Sabi nila kung hindi naman sinadya ng may-ari na makuha sa kanilang armas, ay dapat malinis rin ang konsyensya nito. Nang tanungin namin ng taong bayan, tungkol dito po sa responsible or irresponsible or reckless possession of firearms, ang sabi nila. Yes. Kasi sila ay binigyan ng lisensya at dumaan sila sa mga examination kung paano ang tamang pag-handle ng baril. At bukod dun sa pagkakaroon ng lisensya to carry, yung mismong baril ay lisensyado at nakarehistro. So kung meron mang pangyayari na nakaukol dun sa baril na yon, pananagutan mo yun. Kung na-misplace mo, kung pinahiram mo, ikaw ang mananagot dun. Opo, kapag talagang panagutin nyo kasi hindi dapat makuha ng bata yun eh. Ibig sabihin, naka-open lang sa bahay nila. Opo, hindi wala pong pag-iingat na. Oo, pag-iingat ang kailangan doon. Opo, dapat silang managot sa maling paraan ng paggamit ng baril. May lisensya man yon o wala, basta mali ang paggamit, kailangan papanagutin sa batas. Siyempre kasi nga dapat katulad niya kung may kasama siya ng mga minor de edad at saka may nakasama na loob, hindi masabi mong hindi gagawa ng ano eh, dahil hindi mo laging hawak din yung mind ng anak mo eh. Isang ayon ako. Kasi kung hindi tayo umaayon sa kanila, siyempre, ano sila, parang kampihan nila yung anak nila na, ano, gagamitin nila kaya gagamitin nila yung mga baril na yan. Kaya kailangan, wag sana ang mga bata sa ayunan yung makakamalian nila. Ayan, mga ordinaryong tao ang mga kinakausap natin dito, hindi ba? Yung hindi na sophisticated yung pag-iisip. Simple lang, kung ikaw ay bibigyan ng baril, nakamamatay yan. Hindi ba? Hindi yan dapat mapasa kamay ng kahit sino, kundi ikaw lang. So you have to keep it in a really safe place. Hindi ba? Nilalagay pa nga sa vault yan eh. Oh, so dumako naman po tayo, ano po, sa usapin ng responsible gun ownership. Kasama pa rin po natin ang ating panauhin ngayong umaga. Thank you so much for your time, of MMDA General Manager Nick Torre. Bilang former PNP Chief, ilan po ang baril po ninyo? Ilan po ang maximum na dapat po ay lisensyado po kayo na tanganan? Nakamute ata si Sir. Okay, sir, nakamute po kayo. Ayan. Okay. Okay, Gian. Ang pag-aari kasi ng baril ay depende sa type ng lisensya mo. Type 1, Type 2, Type 3, like that. So, pag marami na ang baril mo, ang pinakamataas dyan is parang Type 5 na yung mga gun collectors na pwede nang kahit na ano ang gaano karami ang baril mo dahil part ka na ng gun collectors or hobbyist ay pwede ka nang mag-possess ng maraming baril. Pero may requirement yan na talagang ang lisensya mo, bago mabigyan ng lisensya yan, ay kailangan kang makakuha ng ma-inspect ang bahay mo, meron kang vault. Okay. So, medyo matindi po yung proseso rin dapat niyan, hindi po ba? Ano po ba yung 1, 2, 3 dyan? If you want to possess a firearm, definitely, kung ikaw ay, like in the case of these two children, yung nakuha yung baril doon sa kanyang tito na si Kyo, at yung isa naman sa tita niya na police woman, no? Ano po ba yung 1, 2, 3 doon po sa pagtangan? Kung ikaw ba ay security guard at saka, police woman, automatic you are issued a gun, a weapon. May requirement po na may requirement ang batas na naka-spell out sa mga regulations na ini-implement ng FEO, PNP FEO regarding sa gun ownership. Kasama rito yung nandiyan naman sa website ng FEO ang mga requirements, pero ang maalala natin kaagad yan na hindi talaga mawala dyan
drug test at neuropsychological test. Okay? So marami dyan mga iba pang administratibo like yung income tax return mo, yung para to show that you have this financial capability na makabili ng baril, and et cetera, et cetera. Pero ang pinaka-mainstay talaga dyan is yung neuropsychological examination na kailan mo ipasa mo, na kailan stable ka, hindi ka buang, at hindi ka wala kang violent tendencies. At pagkatapos, merong drug test na hindi ka gumagamit ng illegal na droga na maka-apekto naman sa sanity, sa pag-iisip ng tao. Hindi tayo pwede, Willard. Dahil? Hindi daw pwedeng buang. Okay, sir. Inom na lang tayo ng gamot para kapag ka nag-test, medyo okay O ka. medyo okay tayo. Okay, pero sir, what are the responsibilities of a gun owner? Hindi po ba, kasi natanganan po ng mga minor de edad nakita nila kung saan po tinatago, loaded pa. So ano po, kasama po ba yun sa briefing, sa lahat po ng mga i-issuehan ng baril, how they should responsibly set aside or hide their weapon? Alam niyo ma'am, yung numero uno talaga dyan, kasi ang gun owner kasi, bago ibigay yung LTAP, meron kasing gun safety seminar So, sa gun safety seminar, itinuturo na lahat ng yan. Yung paano ang mismong pag-consider sa baril na safe gun handling. Pero more than anything else, unang-una talaga kasi dyan, strict safekeeping ang unang-unang guidance sa mga gun owners. Dapat ang mga baril ay always stored, locked up, under lock and key talaga yan, unloaded, and separated pa nga ang ammunitions at saka yung mismong baril ay separated. Ang container dapat niyan ng baril at saka ng bala. Yun talaga ang numero uno dyan. Pero GM, may balita rin na tinuruan daw nung tita na pulis yung kanyang pamangkin na nasa likod nung Tacloban school shooting. Paano naman pagdating sa pagtuturo ng pamamaril? Ito ba ay basta-basta lang ginagawa? Yun. Yung gun handling naman kasi, may sport kasi. May sport talaga tayo na ang shooting sports natin dito sa Pilipinas ay malaking industriya yan. At ako ay isang miyembro rin yan for transparency purposes, transparency declaration. Miyembro ako dyan ng shooting sports. And isa sa mga mainstay na talagang itinuturo dyan is responsible gun ownership, responsible gun handling. Kaya pag miyembro ka niyan, and expected nga, lalo na sa ating miyembro ng law enforcement na lisensyadong mga gun owners, isa yan sa mga itinuturo sa atin. At yan ay talagang dapat inirespeto, hindi kinakalimutan, dahil ang lahat ng yan ay may kaakibat na mga responsibilidad na pwede kang mag-incur ng criminal and civil liabilities pag hindi mo sinunod. So you agree, sir, na dapat may pananagutan po yung mga adults, yung sikyo at saka yung policewoman dahil tinuruan ang isang menor de edad. I guess in a gun society or in a shooting sport, kasama po ba ang mga minor doon sa shooting sport? Sa shooting sport kasi, may mga minors talaga dyan. May category nga, yung junior category, mga minors, mga yan mga bata talaga yan Pero they are all doing all of those things under the very strict guidance of adults. At yun, may mga guidelines talaga yun. Hindi sila pwedeng maging licensed gun owner. They can only handle their firearms in an authorized shooting range under the strict guidance of gun safety instructors or their parents or the qualified adults na talagang maniguro na itong baril na ito ay hanggang dyan lang, for sport only, hindi pwedeng ilabas at gamitin sa defense purposes. Hindi pwede ang mga minors na magkaroon ng defense purposes. So last question, kayo po ay sang-ayon na managot yung mga may-ari ng mga baril na ito na ginamit ng dalawang estudyante? Meron naman kasing existing na mga batas dyan Ang sinasabi nga, naging usap-usapan yan at naging debate yan in the past few weeks dahil dun sa mga nangyayari mga shooting, Totoo yun na ang firearms owner can
does not automatically face liability on that. But they can face liability, criminal liabilities. Dahil sa mga pag may nangyaring shooting or krimen na ginamit ang kanilang baril. Number 1 dyan, ang criminal negligence. Kaya pag may isang minor, gaya nung nangyari sa Tacloban, or unauthorized person na nakagain ng access ng kanilang baril at nagamit nga sa isang krimen, Article 365, the revised penal code, may apply. And of course, yung R8 10591, yung ating gun laws, talagang meron ding nakasaad doon na mababiolate nila, which is letting an authorized person use or access their firearms, which is a violation of this 10591. Alright, maraming salamat po sir sa inyong oras, MMDA General Manager Nicolas Torre III. Good morning po. Maraming salamat din, sir. Maraming salamat, ma'am. At matapos po ang makabuluhang usapan, oras na parating na natin ang nakasulat sa memo ng social media. Ito po yung ating pagkokomento sa ating mga live stream at Facebook para malaman dapat nga bang managot ang may-ari ng baril kung ito ay ginamit sa maling paraan. Nang tanungin natin online, ang sabi nila, Samuel Canua Sato, when you own it, it's their responsibility and accountability. Tama naman. Oo. Kasi bakit loaded? Di ba merong pang bala? Ito yung mga instance na talagang dapat pairalin yung common sense, no? Right. Oo, kasi... tsaka dapat kasuhan na nila. Oo. Para madala naman yung iba pang gun owners. Oo. Sabi naman ni Rodolfo Barreto, depending on how it was used in a crime, I know some people whose firearms were stolen while parked in a mall, in a gas station, in the tollway, with PTCOR pa, but not allowed to bring a firearm to eat in the restaurant. Kaya nga sa pagkakataon pong ito, hindi naman natin alam ang mga sirkumstansya. Paano nakuha ng mga batang yan yung firearm? Hindi natin masabi kung ano ba, talaga inakyat ba nila yan sa bubong? O sinira ba nila yung vault noong tita at yung tito na si Q? So I guess it has to be tried. That's why, for me, they should start already the investigation. Para malaman natin ano ang mga sirkumstansya. At kung talagang may pananagutan, kailangan talaga nilang harapin ang batas. Sabi naman ni Shama E. Smith, sa aking opinyon, oo, dapat may legal na pananagutan ang may-ari ng baril kung napatunayang naging pabaya siya sa pag-iingat nito o sadyang pinahiram ba niya ito sa taong alam niyang maaaring gamitin sa krimen. Definitely not to a minor, di ba? Ang karapatan na magmay-ari ng baril ay may kaakibat ding responsibilidad. Tama. Halimbawa, yung tita na tinuruan na yung kanyang pamangkin, ano? Hindi naman pang sports. Oo. Siyempre, ginamit yung bala na ginamit doon ay public property, di ba? Hindi pwedeng basta-basta ginagamit yan. Oo nga. Panturo. At saka saan sila nag-practice? Ano ba yun? There are certain, di ba, environmental restrictions when you fire a weapon, no? So, tsaka hindi naman siya bahagi ng isang organisasyon ng mga shooter. Oo. Ayun. So, hindi siya legit, kumbaga. Sabi naman ni GM Mars, depende kung minor ang gumamit at gumawa ng krimen, yes. Pero kung matanda na at may sapat ng utak, no. Hindi rin di ba? I think ang of course, everybody's entitled to their opinion, we respect that. Pero yung sasabihin mo na kung may edad na, nakuha rin yung baril mo at ginamit sa kasamaan, that is still the responsibility of the owner. Nung adult, no? Well, not only the adult. Kasi ang sinasabi niya, kung hindi na menor de edad ang nakakuha ng baril, wala naman siyang lisensya. Kailangan lisensyado ka at rehistrado ka na shooter or member of the... para matanganan mo ang isang deadly weapon. Sabi naman ni Maria Andrea Diacosta, Tangoan, dapat lang dahil maliring turuan ang mga bata na gumamit ng baril. Ayun. So, nag-qualify naman kanina si GM Torre na kung kasama sa sports, pwede. Ito, in this case, hindi naman. Oo, pati dun sa sikyo. Okay? So, yan po mga kaibigan, ang sabi ng ating mga kababayan. Samantala, magbabalik
ang memo. ₱85 na daily wage hike. Yan ang ipapatupad ng pamahalaan para sa mga minimum wage earners. So, pagkatapos ng wage hike, minimum pa rin. Pero hindi ito isang bagsakan lang ha, kundi hahati-hatiin pa sa dalawa ang implementasyon ng dagdag sahod. Para sa ilang mga labor groups, tila insulto daw ito sa mga manggagawang Pilipino. Magkano nga ba hinihingi nila? 200. 200. At ang binigay 85, 2 gives pa. 2 gives. Oo. Pero Mula- sabi naman nila, mabuti na sa wala. Tingnan natin, parang barya lang, wala pa. Mas mahal pa yung parking fee. Ah? Oo. Mas sa 2 mahal pa yung gives. 1 litro ng diesel. Diba? Mula ₱695 aabot na sa ₱780 ang daily minimum wage. Pero giit ng mga manggagawa, malayo pa rin ito sa livable standards. Lalo na sa gitna ng mataas na presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente at iba pang mga gastusin. Panawagan ng ilang grupo, itaas na sa ₱1,200 ang daily minimum wage sa bansa. Pero ayon po sa business sector ha, hinay-hinay lang kasi maging sila daw ay hirap pa rin makarecover sa pagsipa ng presyo ng logistics, langis, kuryente na may malaking dagok na naman sa kanilang negosyo. Kaya ang tanong, paano babalansin ang panawagan para sa mas makatarungang sahod at ang pangambang baka mas malugi naman ang mga negosyo at mawala ng trabaho ang ilang manggagawa? Do you expect layoffs? Dako, teka, ito po ha, para himayin ang isyong ito, makakausap po natin ngayon sa studio si Caliodi de Guzman, chairman ng Bukluran ng mga Manggagawang Pilipino. Welcome to Memo po. Maraming salamat sa pag-iimbita, Corina. Opo. Ayon sa DOLE, historic. Historic yung ₱85 na daily wage hike sa Metro Manila. Oo, ₱50 lang pala yung ipinatupad noong 2025. Oh, meron pala nung 2025, so nagiging yearly, Caliodi. So baka naman next year, 200 nang ibigay. Ayun ang maganda. Oo. Ano po ba yung mekanismo? May mekanismo po ba na inaasahan ang mga manggagawa sa wage hike? Yung mekanismo nila sa pagkataas ay yung dialogue, tripartite meeting ng labor, ng gobyerno, ng big business, ng mga business. Yon, pero laging talo diyan ang mga manggagawa dahil madalas nagkakasundo agad yung gobyerno at saka yung negosyante. Kaya sa botohan, talo, nag-iisa siya Ayun. Sana ang pag-isipan ay ano yung pangailangan talaga ng mga manggagawa. Dahil bakit laging minimum? Binanggit mo kanina. Bakit minimum? Samantalang ang pagpapatrabaho naman nila sa mga manggagawa ay laging maximum. At laging isinasagad nila yung pagtatrabaho ng mga manggagawa para abutin daw yung productivity. Right. Pero ginawa naman ng mga manggagawa yung productivity. Pero ang problema, yung katumbas na sahod, hindi ibinibigay. Actually, may data nga kami na mula 2012 hanggang 2022, 10 years, sa nakaraang 10 years, umakyat ng halos 40% ang productivity ng mga manggagawa. Pero wala pang 20% ang itinaas ng sahod. Yung ganon, hindi fair Nami-measure pala yun, yung productivity ng manggagawa nationwide. Meron silang research na ginawa. I see. So umuobra naman po yung overtime pay. Pwede naman yung overtime pay, pero dapat mas mataas. Kasi nakakumpara yan doon sa kung ano yung sahod mo 30% nung yung sahod. Kaya kung maliit yung sahod, di maliit din ang 30% ng overtime pay. Premium. Kasi hindi ba pinag-usapan natin kanina, Willard, sa renta ng bahay o sa renta ng espasyo, wala kang magagawa, talagang nasa batas na every year is 10% increase in rent. So, kayo po ba ay nananawagan na dapat may ganun din? Meron po bang peg sa ibang bansa? Hindi lang ganun Kasi ang problema natin, hindi naman yearly ang pagtaas ng presyo ng bilihin Minsan linggo-linggo ang pagtaas ng presyo ng gasolina, ng kuryente, ng pagkain. Pero walang ganung kaakibat. At may batas tayo na hindi pwedeng humingi ng dagdag na sahod ng twice a year. Isang beses lang. Hindi pwedeng 2 beses ang pag-increase. Pero yung presyo ng bilihin, ng gasolina, kahit linggo-linggo, pinapayagan kasi deregulated. Walang regulasyon. Pero may regulasyon sa pagtaas ng sahod. Kaya unfair talaga Talo yung mga manggagawa.
Hindi kaya pwedeng ano yan? Depende sa kinikita ng kumpanya. Halimbawa, small, medium scale. Asahan natin na hindi nila kakayanin. Ano po? Pero kung medyo malalaking kumpanya, blue chip, at saka ano pa sila, nag-a-announce pa sila Earnings. ng... Mga earnings, profit. Oo, ng earnings sila, depending on their tax declarations. Hindi ba dapat yung minimum wage taasan? Dapat naman taasan, ano? Pero dapat, ang pinaka-basic niyan, yung needs ng mga tao. Yun ang parang kailangan kaagad na ma-resolve. No? Bukod pa yung pagtaas pa. Kung pagtaas pa, ay pwede yung kung kumikita yung kumpanya. Dahil nasa konstitusyon naman yun, na dapat equal share sa fruit of production ang nakasulat. Pero hindi ganun eh. Ang pagbabigay ng sahod dito sa atin ay nakabatay sa kung ano lang yung kailangan mo na para mabuhay ka at makabalik. Hindi sa halaga ng iyong na-produce sa maghapon. Yun yung problema. Parang sahod lang na minimum para mabuhay ka, para makabalik ka sa trabaho kinabukasan at maglikha uli ng produkto. Pero may dagdag naman sila eh. Buhayin mo yung anak mo para pag nawala ka na, may panibagong manggagawa silang magagamit. Ganun ba sila mag-isip? Talaga ba? Panatilihin natin silang mahihirap para meron pa rin tayong pwedeng Abusuhin. gawin alipin. No? Ay, nako. At itong ang 85 peso na wage hike na in-announce Calio de Corina, gagawin pa in 2 tranches. Yung 60 pesos ngayong July at yung 25 pesos sa January 2027 pa. Ano ang tingin ninyo, Calyodi, dito sa at yun ang ganitong sistema? nakapagdagdag ng insulto. Yun ang nakapagdagdag. Ang liit na nga, hinati pa. Eh, may kantsaw nga yung mga manggagawa na hindi naman pwedeng kalahati lang ang bayad sa kuryente. Puputulang ka eh. Hindi naman pwedeng gasolina eh, kalahati lang. Hindi ka kakargahan. Pero yung sahod ay hinati pa na napakaliit. Malayo yan dun sa halagang nakuha ng mga negosyante sa sahod ng mga manggagawa dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, ng pagkain at kuryente sa nakalipas sa 1 taon. Kulang yun. Okay. Mas malaki pa yung nakuha nila at nabawas nila. Kaya lumiit na nag-deteriorate yung sahod ng mga manggagawa sa totoong halaga. Yung dating 695, parang 510 lang. Yung totoong halaga niya, yung real wage. Right. Real wage. Considering inflation. Oo, dahil sa presyo, inflation. Lahat. Okay, ano po ang computation ngayon? I mean, para sa isang manggagawa na mabuhay, ang sabi mo ng 2 anak, tapos mag-asawa, renta, kuryente, magkano po isang buwan ang kailangan? Pang-5 yung akin na basa eh. Pang-5 membro ng pamilya. Yes. May 3 anak. Okay. 1,312. Ngayon, yun yung living wage. Wow. Kaya malayo. Malayo. Oh. Kaya naghihigpit talaga ng sentron yung mga manggagawa. Kaya nasabing, ang maliit at insulto dahil hinati pa yung pagbibigay. Malayo din yan doon sa hinihingi namin na sahod. No? Na dapat ganun nga kalaki ang halaga. Yun. Ipoprovide naman ng mga manggagawa yung production eh. Nagagawa naman nila. Bakit hindi i-provide yung basic needs? Yung makakabuhay, yung living wage na nakasulat sa ating konstitusyon. Living wage. Yung talagang... Hindi living wage. Oo nga parang death wage. Oo. Pero tama si Calyodi na kailangan ang unang basihan is how can a family of 5 survive? Oo, hindi ba? Parang kaya pala insulto ang tingin po ninyo doon sa itinaas. Saka ko rin na yung sinasabi lang nalulugi. Alam nilang hindi eh. Depensa lang nila yon. Dahil yung maliliit, exempted naman sila eh. Yung, lalo yung micro business, mga barangay micro business enterprise, discounted yan. Exempted yan. Talaga sa minimum wage. Yung mga micro retail, exempted yan. Halos 85% ng mga establishment sa NCR, exempted. Ay? Kaya alam nila yan. Kaya nilologic lang nila na malulugi kami kasi mababawasan kami. Pangalawa, hindi naman itatago ng mga manggagawa yung perang sweldo na dinagdag, na itatago, ibabaon sa lupa. Hindi naman ganun eh. Ibabalik din yan sa kanila dahil bibili ng mga produkto yan. At yan ibabalik na para yung produkto halagang 50, gagawin lang 85. Pero 50 lang nabili ng mga manggagawa dahil
papatungan ng interest, nagiging 85. Mababawi nila yung 85 na binigay nila sa mga manggagawa. Parang Pasko, di ba? Pagka Pasko, pagka may pera yung mga manggagawa, sumisigla yung ating ekonomiya dahil nagkakaroon ng kakayanan ang mga manggagawa na bilhin yung mga basic needs nila na hindi magawa dahil sa mababang sahod. Parang makakatulong ito sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Sa bagay, totoo din yun. Ano? Makakapagbakasyon sila kahit na isang beses sa bawat 5 taon. Iikot ang pera sa ekonomiya Correct. natin. Oo, ganun. They cannot save. Wala silang kakayanang mag-ipon eh. Yan. Kasi lahat lumalabas. Oo, walang savings, tapos nababaon pa sa utang. Yes, nababaon sa Kulang utang. ang pera. Oo. Tsaka maraming mga bagay sa batas ang hindi ipinapaalam sa maliliit na tao. Na kunwari nasa batas, pero wala naman silang knowledge or access. Sa barangay na lang po, hindi ba? Yung Correct. pinakamaliit. Wala daw budget para ibigay yung mga pribilehyo ng mga mahihirap. Pwede ba yun? Ang masakit pa niyan, yan ay sa NCR. Cheng. Sa NCR yan. 85. Pag yan ay tumawid ng Laguna, ng Bicol, ng Cebu, ng Mindanao, mas bababa pa yan dahil doon sa provincial rate. Na yung mga nandoon ang higit na nangangailangan ng dagdag na sweldo. Dahil doon sa provincial rate. Kaya may panawagan din kaming dapat buwagin na talaga yung Regional Wage Board at ibalik yung dating kalakaran dati na pagka nagtaas sa Metro Manila, nationwide. Yung nationwide ang increase, hindi per probinsya. Hindi naman kailangan pare-parehong level, pero dapat meron din sa ibang bahagi. Dapat pare-pareho dapat Kasi nagawa pare-pareho. natin Bago ang Herrera Law, yung wage rationalization law yata ang tawag doon. Bago yon, noong 1989, ang sahod natin pantay-pantay. Kung ano sa Metro Manila, ganun din sa probinsya. At umunlad naman ang mga big business, ang mga negosyante. Umunlad naman, di ba? Correct. Pangalawa nga tayo sa buong Asia sa pinakaunlad ng ekonomiya. Sa panahong ipinatutupad ang national wage. Kasi si Senador Herrera ay labor leader noon. Kaya Senador Leody in 2028. Tanungin na natin, anong balak niyo, Calyodi, sa 2028? Pinag-iisipan ba yan? Mabigat ang labanan dyan. Kasi wala Pera-pera Pero wala po ba talagang pera-pera na yun sa eleksyon, sa kampanya. Pero meron po ba kayong representasyon na sapat sa Kongreso? Maraming mga party list na nandoon. No? Nandiyan si Eli San Fernando na walang tigil na kinakampanya yung pagbuwag sa provincial, sa Regional Wage Board. Pero siyempre, ilan lang yan Sa 200, ilan ba yan? 254? Kung kayo 5 lang o 10 lang, pag nagbotohan yan, kahit anong ganda ng iyong paliwanag. Barkada nila lahat ng mga negosyante. Hindi naman tayo nabubuhay sa pwersa ng katwiran Paramihan Ayun. Yun ang problema natin. Hindi nag-uusap sa kung ano ang tama at mali. Naku, kailangan bumalik si Calyodi sa atin. Ang dami natin pag-uusapan. Oo. May labor laws pa. Saka legislated wage hike, bakit di umuusad? Hindi mailarga-larga. Sana nasa Senate na dapat di ba? Okay na naharang pa rin. Hindi ko lang alam kung nag-usap yung Congress at saka yung Senate na mag-away tayo para matapos yung 19th Congress nang hindi na ipapasa. Ang masakit pa dito, yung mga balita ng pagnanakaw na bilyon. Iyon ang masakit. Imbis na ibigay na lang sa mga Ano ba yun? tao. Maleta. Yun ang... So hindi ko kayo inuurot baka sumali kayo sa rally. Okay. Akala ko, inipihit mo na yung usapan. Hindi po. Baka ma-inciting to Ayun, ako. okay. Maraming inciting to reklamo. Maraming salamat po sa inyong oras. Buklura ng mga manggagawang Filipino Chairperson Calyodi de Guzman. Thank you po. Thank you, Ren. Thank you. At manatiling nakatutok, magbabalik ang memo. Mainit pa rin pinag-uusapan ang issue ng pagbaban ng paggamit ng cellphone o social media sa mga kabataan. Sabi kasi ng ilan, nagdudulot ng masamang impluwensya sa mga menor de edad ang labis na paggamit nito. So, particular po dyan yung yung usaping video games at social media na nagdudulot daw ng pagiging marahas
Okay, nang tanungin namin ng taong bayan, ang sabi nila? Kung merong kasalukuyang grave threat or merong kagaya sa status ko natin ngayon, merong influence, siguro discretion ng school kung ibaban nila ito. Kasi parang sa baril lang din yan eh. Yung mismong weapon o yung mismong gadget ay hindi masama. Nasa uri ng paggamit yung nagiging kasamaan nito at dun sa paraan ng paggamit. Ngayon, kung i-generalize natin na ipagbabawal sa lahat ng pamantasan o school yung paggamit ng gadget, parang napaka-counterproductive niya kasi sa kasalukuyan, ginagamit siya for research, ginagamit siya for instant access sa internet. So, I think dun sa part ng pagbabawal ng gadget ay mas malalim pang pag-aaral. Nakadepende yan sa paggamit. Kasi ang gadgets, nagagamit din yan sa pagtuturo ng mga teachers at ng mga estudyante. Nakatutulong yun sa kanila for educational purposes. Pero pag hindi na-monitor at na-disiplina ng teacher yung paggamit ng gadgets sa classroom, hindi ito makatutulong sa mga estudyante at makasasama pa ito. Masamang epekto kasi una-una napapabayaan din yung pag-aaral dahil sa cellphone. Tapos masamang yung nakukuha ng mga bata doon sa cellphone, hindi lahat mabuti. May mabuting nadudulot pero mas yung nagiging ang balik nagiging masama. Hindi naman, so ganun ba na kasi nga gamit din yun sa school. Kailangan may limitation. Hindi katulad na, sige katulad niya, di ba, nagagamit sa kasamaan. Alam mo na may mga bata ngayon, kahit babae, lalaki, nakakagawa ng, di ba? Hindi mo yun. Pwede rin iba na yung mga cellphone. Dito na lang sa bahay nila maggamit ang cellphone. Dahil mahirap eh. Pagka gumagamit sila ng cellphone sa loob ng eskwelahan, hindi sila maka-focus sa teacher nila. Kasi uunahin nila yung cellphone. Kaya gusto ko, may ban na rin yun. Ang tatalino ng mga nanay. Mabuti pa sila. Mabuti pa sila. Mabuti pa sila. Para naman sagutin ang mga tanong natin, nasa linya ngayon, ano kaya ang sabi naman ng President ng Alliance of Concerned Teachers, Ruby Bernardo. Good morning po. Welcome to Memo. Good morning, Ms. Karina, Sir Willard, sa lahat po na nakikinig sa inyong programa. Morning, ma'am. Alam po ninyo, kung ako ang tatanungin, nanay ako, talagang dapat hindi dalhin ng cellphone. Kasi we're not talking about the social media ban on minors, no? Ang pinag-uusapan po, should children bring cellphones to school? Or dapat bang payagan? Ano po ang inyong posisyon dyan? Sa Alliance of Concerned Teachers po, actually, ngayon nga po ay meron ng existing DepEd order na sinasabi po na talagang pinagbabawal na, no? Ito pong paggamit ng cellphone at other portable electronic devices dun sa ating mga learners. Hindi lang po sa learners, kahit po dito sa ating mga personnel sa loob po ng mga eskwelahan during the instructional period, no? Magkakaroon lang ng mga exemptions, halimbawa for academic purposes, na pwede kang gamitin doon sa mismong pagtuturo yung mga gadgets na ito, no? Kaya lang, sabi nga namin, hindi ito talaga yung tunay na solusyon eh. Kasi halimbawa po, sa loob talaga ng mga eskwelahan natin, hindi naman talaga natin pwedeng totally iban dahil nga sa mga schools natin, wala tayong mga existing learning materials. Kaya yung mga teachers natin, napipilitan din talaga na ipagamit, no, yung mga cellphone. Kasi yan yung meron sila. Kapag ka nagtuturo kami, may kailangang ipabasa, yan din yung aming ginagamit, no? Kaya while tinitignan natin na magandang inisyatiba rin po yung ganitong mga effort, importante na yung suporta dun sa ating mga teachers ay naroon, no? Kasi halimbawa, kung uugatin natin bakit ba napupunta sa ganyang sitwasyon, no, yung ating mga estudyante, bakit meron nang culture of violence sa loob ng eskwela, bullying yung isa sa mga tinuturong dahilan.
dahil din yan talaga dun sa mga kakulangan ng ating mga guidance counselor. For example, yung school natin overcrowding talaga. Kaya nahihirapan din po kaming i-determine yung mga red flags no, pagdating dun sa bullying. So, marami pang mga pwedeng tignan dito sa pag-uugat natin ng problema. Pero, okay. Pero yung, let's differentiate, yung pangangailangan ng mga guro for instructional purposes. Dapat talaga mabigyan po kayo ng sa mga private schools, kasi I saw it in the school of my child, meron po talaga silang screen doon. Na yung teacher po ang may tangan para siguradong instructional lang ang paggagamitan ng screen time. Pero yung pagdadala po ng mga cellphone o gadgets ng mga bata sa school, nabanggit po ninyo kanina na you are in the process already of banning it. Ano po ang inyong hakbang? Yes, opo. No, yung Department of Education po, may nilabas silang DepEd Order number 6 since of 2026, kung saan kasama nga po dito yung pagbabawal ng cellphone at other portable electronic devices doon sa ating mga eskwelahan. Kaya nga lang po, yun nga po, talagang walang mga libro. Kaya yan ang nagiging, kumbaga, nagtutulak para magamit pa yung mga cellphone. Pero kung kami po yung tatanungin, okay nga naman talaga, na walang cellphone sa mga schools natin. Opo, kasi sana kung yun lang ang laman ng gadget o kaya pantawag lang sa emergency. Pero during break time or pag hindi nakatingin ng teacher, ayun, nag-i-scroll. At kung ano-ano ang tinitingnan. Tama rin yung sinabi ni Mayor sa Cebu, na imbis na magkaroon ng mga tunay na kaibigan at komunikasyon sa kaklase, ang friends ay nasa Facebook. Ayun, kahit nasa loob ng eskwelahan. So, matutupad na po ito. Kailan po ang implementation? Actually, dapat sa pagbubukas pa lang ng klase, last June 8 ay naipatupad na ito. Both private and public. Opo, parehas po yan, public at private natin, no? Kaya nananawagan din talaga kami, Miss Corina, sa DepEd, no, na ilabas na yung kanilang mga learning materials para nang sa ganon ay ma-implement namin ito totally, no, sa mga schools natin. Teacher Ruby, ang mga learning materials, syempre kasama dito ang libro. Ano pa ho? Yan, yun. Kasama po yan, yung mga libro natin. Kasi ngayon po, wala talaga, no, na nagagamit yung mga teachers natin at saka students. Kasama po dyan yung pagpo-provide din ng kailangan namin sa mga classroom. Nabanggit niyo po yung mga television, yung mga projectors, at iba pa. Kasi abonado pa ang teacher, no, pagdating dyan. At syempre, yung pagbabawas din ng ating teacher-student ratio. Sinasabi rin po kasi ng EDCOM 2 na may epekto yung overcrowding natin sa mga schools doon sa bullying. Ano ho ang mairerekomenda nyo pa ho sa ACT para epektibo hong matugunan at mabalanse itong need to, kumbaga, use technology para matuto ang mga bata nang hindi na-expose sila sa mga dangers o panganib ng internet? Ang isa po doon sa mga nare-recommend natin talaga ay yung paglalaan talaga ng budget doon sa mga existing na kakulangan natin. Kasi halimbawa po sa mga schools natin ngayon, malaki talaga yung bilang ng mga students natin sa loob ng mga classroom. So nahihirapan po talaga kami na tukuyin halimbawa yung mga students natin na meron ng mga problema, yung mga red flags halimbawa doon sa mga bullying incident natin, hindi namin makita yung oras pa, for example, para pakinggan halimbawa yung mga estudyante natin na kailangan ng support, kulang yung ating guidance counselors, Ngayon po, alam niyo po, ang ratio ng guidance counselor natin at saka student, 1:14,300. Kasi kulang na kulang talaga. Wow. Loaded okay. na sa trabaho ang mga teacher, Oo. sinasabi ni Ma'am Rubino. Kaya hindi nila mababantayan talaga ng totally ang mga estudyante. Kung ganun, Ma'am? Maraming salamat po sa inyong oras. Alliance of Concerned Teachers, President Ruby Bernardo. Salamat po. 1:14,000? Wow. Ang dami natin kailangan tanungin kay Secretary Angara. Ang hirap lang niyang maimbita, Paano nila natutugunan itong kakulangan ng Ang guidance dami counselors? pag-uusapan. Oo. Batas na ba, sabi niya, na dapat na-implement na daw dati pa.
yung cellphone ban in Merong schools. prevailing policy na DepEd Order number 6. Oo, so ewan ko ba sa bansang ito? Ano ba nangyayari sa rally? Eto, may panibagong grupo nga na dumating sa Liwasang Bonifacio naman sa Maynila ngayong umaga. Kumuha tayo ng update mula kay Andrea Salve. Andrea, anong balita dyan? Nandyan din daw si Batangas Congressman Leandro Leviste? Willard, nasa 500 umayong constituents ng Batangas 1st District ang dito nagpalipas ng gabi sa Liwasang Bonifacio para makiisa sa ikinakasang rally ng Iglesia ni Cristo. Nila, suportado nila ang panawagan laban sa korupsyon, pero pitpit din nila ang mensaheng tanggalin na ang value-added tax o VAT. Nagkaroon sila ng maikling programa ngayong umaga na pinaunlakan din ng kanilang congressman na si Congressman Leandro Leviste. Nakikiisa raw siya sa mga panawagan ng kanyang constituents, pero dahil nga kasabay din ng protesta ang pagtutol sa nakaumang na pagsasampa ng plunder charges laban kay Senator Rodante Marcoleta, amin ding tinanong kung ano ang kanyang pananaw dito. Yung focus sa mga investigasyon ng nasyonal na pamahalaan ay hindi yung mga nakikita ng mga ordinaryong mamamayan na pinakamalalaking mga dapat maging focus nila. Some are not being held to account when what we're demanding is true and not selective justice. Umalis din naman agad si Congressman Leviste, Willard, at siya raw ay pupunta pa sa second day ng INC rally sa EDSA. Maghahati rin daw itong constituents ng Batangas 1st District. Yung iba sa kanila, tatawid din sa EDSA habang yung iba ay mananatili raw dito. Sa ngayon, pinag-uusapan pa nila yung kanilang mga susunod na hakbang para matiyak na mananatiling organisado yung kanilang grupo. Ayon sa isa sa mga organizer, marami pa raw ang paparating at kung matatapos na ang rally ng INC ay posibleng lisanin na rin nila ang Liwasang Bonifacio ngayong araw. Yan muna ang latest mula dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Balik sa iyo, Willard. Maraming salamat sa iyo, Andrea Salve, nag-uulat mula sa Liwasang Bonifacio. At bagamat generally peaceful ang ikalawang araw ng protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA White Plains, ay hindi nawala ang ilang sandali ng tensyon kaninang umaga. Ito'y matapos po na personal na makipag-usap si NCRPO Chief Anthony Abirin sa mga sakay ng isang bus na nagdudulot ng bottleneck sa EDSA Northbound. Ito yata yung nakanguso, kanina. On the line ngayon, Joash Malimban mula sa EDSA White Plains. Aling bus ito, Joash? Good morning, Corina at Willard. Ito nga yung bus na nakalawit doon sa may EDSA kaninang umaga. Nagsimula na muli yung programa sa may EDSA White Plains, marking the second day ng protesta ng Iglesia ni Cristo. Generally peaceful ito, Corina at Willard, pero mistulang tumaas yung tensyon kanina sa isang bahagi ng protest area. Kita kasi na kinausap ni NCRPO Chief Anthony Abirin, yung isa sa mga tao sa loob ng bus na nakalawit doon sa may EDSA. Isa't kalahating lane kasi yung nahaharangan nito at nagkukos ng bottleneck sa EDSA northbound na siya namang nagsasanhi ng matinding traffic. Ayon kay Abirin, naresolba na raw yung usapan at hinihintay na lang kanina yung may hawak ng susi para maisaayos yung posisyon ng bus. Pero sakaling hindi madaan sa paulit-ulit na usapan, handa raw sila na hataking ito para mabuksan yung isang lane para sa mga motoristang dumadaan sa EDSA. Siguro mga 15 minutes after nung usapan, muling dumami yung tao dun sa parte na may bus kasi pumunta uli si Chief Abirin. Tapos may dumating na towing truck. Maya-maya sumigaw yung ilang organizers na okay na raw, nagkausap na raw sila at aalisin na raw ng mga INC members yung bus para wala ng gulo. Sa kasalukuyan, iniatras na nila yung naturang bus, freeing at least 3 lanes doon sa may EDSA White Plains at maaari ng daanan ng mga motorista. Kakaunti pa yung mga tao kumpara kahapon at may mga nakahiga pa doon sa mga banig, sa mga karton, sa ilalim ng mga tent kanina nung dumating tayo ng mga alas 7 ng umaga. Tuloy-tuloy yung papapatugtog doon sa mga jingle, sa malalaking sound systems, meron din mga performance at maraming mga nakastandby ng mga pulis at mga tauhan ng PCG dito sa may EDSA Shrine. Maraming basura doon sa mga kalsada na nadatnan natin pero marami rin yung naglilinis tuloy-tuloy doon sa mga nagkakalat na basura doon at may mga nakatambak na mga trash bags na doon nila kinukumpol isang bahagi sa tapat ng EDSA Shrine. Fit naman, Corina at Willard, bago mag-alas 7, light to moderate pa yung daloy ng mga sasakyan pero paulit-ulit itong bumibigat tuwing nagkukumpulan yung mga tao doon sa gilid ng EDSA lalo na bago iatras itong bus bottleneck doon sa may EDSA northbound. So far, wala pang latest update yung QCPD doon sa numero ng mga
malo dito sa may EDSA White Plains. Pero kanina mga 5 a.m., around 4,000 people na raw yung naitala dito sa lugar sa pagsimula ng second day ng protesta ng Iglesia ni Cristo. Yun lamang latest dito sa may EDSA White Plains. Balik sa inyo, Corina at Willard. Ay, salamat. At least may good news naman para sa mga motorista. Umatras na yung bus at magaan na nakakadaloy na yung mga motorista Well, dyan. pasalamatan natin ang iglesia na, kasi yung bus hindi naman naandar yan ng mag-isa, no? Pasalamatan natin yung iglesia na umaayon sila sa panuntunan ng batas because after all, we are a nation of laws and not of men. So, i-memo na yan, di ba? A nation of laws and not of men. Pero ako sang-ayon ako natanggalin ang VAT, ha? Ayaw mo ba yun? Ay, gusto Ang laki ko. ng VAT, ha? Oo. Di ba? Gusto 12%, natin yun. oo. 12%? Eh kung mapupunta lang naman sa mga kontraktor, eh wag na lang tayo magbayad ng VAT. Hindi ba? Ang bayad ko sa kuryente yan. Correct, oo. Pagdating naman po sa mga cellphone sa eskwelahan, DepEd, bakit po hindi ninyo alam na meron na palang order na bawal ang mga cellphone sa eskwelahan? I-memo na po yan sa lahat po ng mga public at private school, hindi ba? At dapat lang talagang managot ang mga may tanga ng baril na nakukuha po ng mga menor de edad sa inyo pong mga eskaparate. Ano po? So, kasuhan na yan, in-memo na yan. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot. Walang mga api kundi tayo magpapaapi. Live tayo sa Melo 947 BFM at naka-simulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes mula 7 hanggang 9 a.m. Ako si Corina Sanchez Rojas. At ako si Willard Cheng. Hanggang bukas, good morning po. Ito ang Memo.